Nakaratay muli si Lily sa kamang pinakaayaw niyang higaan pa. Nakakulong na naman siya sa apat na sulok ng silid niyon na tanging mga tunog lamang ng mga aparato ang maririnig sa buong lugar. Sawang-sawa na si Lily sa ganitong sitwasyon ng kanyang buhay. May sakit siya sa kidney kung kaya't kinailangan niyang sumailalim sa dialysis. Para maisalba ang kanyang buhay, kinailangan niyang makahanap ng kidney donor. Alam niyang mahihirapan siya rito, pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. Marami pa siyang pangarap at hindi pa nagagawa kaya ipinapanalangin niyang may mabuting puso na dumating upang mag-alok na maging donor niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Miss Bennett, gising na po pala kayo. Sabi ng nurse na naroon sa loob ng silid. Nurse, kamusta po naging operasyon? Tanong ni Lily sa nurse. Bakas pa sa kanyang boses ang panghihina dahil sa kagagaling lamang niya sa operasyon. Naging matagumpay ang inyong kidney transplant, Miss Lily. Kasalukuyan naman pong nasa kabilang kwarto ang nag-donate sa inyo at nagpapahilom din po ng sugat. Sagot naman ng nurse. Sa pagkakataong iyon ay gustong-gusto na kaagad ni Lily na bumangon para puntahan sana ang kanyang donor upang magpasalamat. Ngunit hindi muna siya pinayuhan ng mga ito na kumilos dahil sariwa pa ang kanyang tahe. Ganun po ba? Mabuti naman po parehas kami nakaligtas. Siya nga po pala, may bumisita na po ba sa akin? O dumalaw? Tanong ni Lily. Iisa lang naman ang tinutukoy niya at iyon ay si Lucas Harrington, CEO ng kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya na malaki ang gusto sa kanya. Naku, Miss Lily, wala pong dumadalaw sa inyo simula nang ma-admit po kayo eh. Tugon naman ng nurse. Nalungkot naman ang mukha ni Lily na tila umaasa talagang dadalawin man lang siya ni Lucas dahil nga batid niyang gustong-gusto siya ng kanyang boss at nagugustuhan rin naman niya ito. Kaya ngayon ay tila dismayado siya dahil hindi man lamang siya nagawang dalawin ni Lucas. O magpadala man lang ng bulaklak. Ngunit sa isip niya ay, bakit nga ba siya umaasa pa? Ilang beses rin naman niyang nabasted si Lucas kaya wala na talagang dahilan pa para magpakita pa ito sa kanya. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay isang sigaw ng lalaki ang umagaw sa kanyang atensyon. Ang sigaw na iyon ay nagmumula sa kabilang kwarto kung saan nakalagi ang naging donor ni Lily. Kaagad naman itong pinuntahan ng mga nurse at doktor para i-check ang nangyari rito. Si Lily Bennett ay isang 31 years old na dalaga na ulila ng lubos. Mula nang mamatay ang kanyang mga magulang ay tanging sa tiyahin na lamang siya naiwan. Ngunit ang buong akala niya ay aarugiin nga siya nito. Pero akala niya lang pala yon. Noong mga panahong nasa poder pa si Lily ng kanyang tiyahin ay tanging pangmamaltrato lamang ang ginagawa nito at pangdadaon kay Lily. Hanggang sa tuluyan ng mawala ang kanyang self-confidence. Natakot siyang makipag-socialize at humarap sa tao. Nang tumuntong na siya sa tamang edad ay doon na naisipan ni Lily na umalis na sa poder ng kanyang tiyahin. Kahit anong racket ay pinapasok niya na para lamang may pantustos siya sa pang-araw-araw at sa kanyang pag-aaral. Nang makatapos siya sa pag-aaral ay naghahanap agad siya ng trabaho hanggang sa matawagan siya sa isang sikat o kilalang kumpanya bilang isang sekretarya. You're hired, Miss Bennett. Nakangiting wika ng manager along with the HR. Ikinagalak naman ito ni Lily dahil sa wakas ay makakapagtrabaho na rin siya. Sa katunayan ay unang trabaho niya ito kaya labis siyang nagpapasalamat sa Panginoon. Thank you so much, ma'am. Sobrang laking tulong po nito sa akin. Sambit naman ni Lily. Tuwang-tuwa ang kanyang puso dahil sa wakas ay may pansuporta na siya sa kanyang sarili. Dahil may kidney failure si Lily ay kailangan niyang sumailalim sa dialysis at ito ay 3 beses sa isang linggo. Kaya kailangan niya talaga ng sapat na pagkukunan ng pera para may pantustos siya sa pagpapagamot ng kanyang sarili. Wala naman din kasi siyang iba pang maaasahan dahil solo na lamang siya sa buhay
at napaka-imposible na tulungan siya ng kanyang tiyahin kaya kinakaya na lamang niyang pagsubok na ito na mag-isa. Maaari ka nang magsimula bukas, Miss Lily, dahil kompleto na rin naman ang mga requirements mo. Dagdag pa ng manager at kaagad naman na sumagot si Lily. Maraming salamat po, sagot naman ni Lily. Hindi mapigilan ni Lily na ma-excite at magpasalamat dahil sa wakas ay meron na rin siyang trabaho. Nang sumunod na araw ay posturang-postura si Lily Bennett na animoy isang high-class na secretary. Nakaskirt na maikse at polo blouse sa pangtaas. Fitted ang kanyang suot kaya naman bakat na bakat ang makorba at maganda nitong hulma ng katawan na talaga namang kinahuhumalingan ng mga kalalakihan at kinaiingitan naman ng mga kababaihan. Ngunit ni minsan ay hindi pa ito nagkakanobyo dahil nga sa kanyang sakit sa kidney. Ayaw niya kasing kakaawaan siya ng sinumang magkaka-interes sa kanya. At para sa kanya ay mahirap pumasok sa isang relasyon kung ikaw mismo ay may dinaramdam. Sa kabilang banda ay hindi pa namimit ng personal ni Lily ang kanyang boss at CEO ng kumpanya na si Lucas Harrington. Via phone call lamang kasi nung na-interview siya nito kaya hindi pa nila nakikilala ang isa't isa. Si Lucas Harrington naman ay nag-iisang tagapagmana ng H Corporation at ang nag-iisang anak ng mga Harrington. Nagkaroon na rin siya ng nobya ngunit hindi sila nagtatagal dahil nilalaso ni Sofia, ang best friend ni Lucas, ang utak ng lalaki. Malaki kasi ang pagkakagusto nito kay Lucas, kaya gagawin niya ang lahat mabakuran lamang si Lucas kahit wala naman talagang nararamdaman ng lalaki para sa kanya. Samantala, dumating naman ang mas maaga sa opisina si Lily dahil bukod sa excited siya, ay nakakaramdam din siya ng kaba dahil nga ito ang kanyang kauna-unahang trabaho. Hindi rin niya alam kung ano bang pag-uugali ang meron ng kanyang boss kaya ngayon ay sobra na talaga ang kaba sa kanyang puso. Ilang sandali pa lamang ay unti-unti nang nagsisidatingan ang mga empleyado. Naroon naman si Lily nakaupo sa lobby kaya nadadaanan siya ng mga ito. Hindi naman maiwasan ng mga empleyado na mapatingin sa angking ganda ni Lily at lumika ng mga bulong-bulungan. Nilapitan naman siya ng mga ito. Hi miss, ikaw po ba yung bagong sekretary? Nakangiting tanong ng isang empleyado sa kanya. Tumango naman si Lily at saka nagbigay ng isang magandang ngiti kaya lalong lumutang ang kagandahan nito. Opo, ako nga po. Ako nga pala si Lily Bennett. Nice meeting you po. Magiliw niyang sabi. Nginitian din siya ng mga ito. Hello Miss Lily, we're from the accounting department. Sige po, mauna na po kami. Padating na rin po siguro ang HR. Sige po. Pagpapaalam pa ng isa. Tumugo naman kaagad si Lily. Sige po, thank you. Sambit naman ni Lily. Mukhang mababait ang mga empleyado rito Pero ang boss kaya? Bahala na. Bulong ni Lily sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay dumating na nga ang HR at kaagad siyang pinuntahan ito. Miss Bennett, you're so early. Good morning po. Nakangiting bungad ng HR. Tumayo naman si Lily. Hindi naman po ganun ma'am. Good morning din po. Sagot naman ni Lily. Doon na po tayo sa loob, Miss Lily. Maya-maya pa ay narito na rin po si boss. Sambit naman ng HR at kaagad namang sumunod si Lily dito. Hindi malaman ni Lily ang kanyang nararamdaman ngunit kailangan niyang maging confident at huwag ipahalatang kinakabahan siya ng sobra. Sa isip niya ay ganito pala talaga ang feeling kapag sasaba ka sa trabaho tapos first day mo pa. Parang biglang may kung anong kumukulo sa tiyan at bigla na lamang mamamawis at manlalamig ang mga kamay. Sabi nga nila first day be like, pero she still needs to be calm para mas maunawaan niya ang kanyang unang magiging task at magawa ito ng maayos nang sa ganon ay hindi madismaya ang kanyang boss. Isinama muna siya ng HR sa HR department para kolektahin ang iba pa nitong mga dokumento at para na rin i-briefing. Sa pagkakataong yon ay hindi naman napigilan pa ni Lily na mag-usisa sa HR patungkol sa kanyang magiging boss na si Sir Lucas Harrington. Ma'am, pwede po ba ako magtanong? Panimulang tanong ni Lily sa HR. Yes, Miss Lily, ano po yun? Mabilis na tugon naman ng HR. Kamusta po si Sir Lucas bilang boss? Tanong ni Lily at nagsisimula ng mautal. Napangiti naman ng HR.
Nako, kung ang inaalala mo ay si Sir Lucas, huwag ka na mag-alala dahil sabi nga nila, you're in good hands. Nako, sobrang bait niya ni Sir Lucas, wala kaming masabi. Ay kaya nga inabot na ako ng 6 na taon dito eh. Magiging mga magulang niya ay napakabait din, kaya huwag kang kabahan. Ang eksena lang naman lagi dito ay yung best friend ni Sir Lucas na si Miss Sofia, na akala mo ay siya ang tagapagmana ng kumpanya. Engineer kasi kaya ay bahagi pa rin siya sa trabaho sa kumpanyang to. Pagkwento na taga-HR, tumango naman si Lily. Mabuti naman po pala kung ganon. Kanina pa po kasi ako kinakabahan eh. Mabuti na lamang at naitanong ko po sa inyo. Salamat po. Sabi naman ni Lily. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay dumating na rin si Lucas Harrington. Oh, nariyan na pala si Sir. Sige Lily, saglit lang ha. Diyan ka na muna. Tatawagin na lamang kita kapag ipapatawag ka na ni boss. Sambit ni HR kay Lily at tuluyan na itong lumabas ng silid. Nababalot kasi ng babasaging salamin ng buong silid kaya kita nila ang mga tao sa labas. Ngunit hindi gaanong naaaninaw ni Lily ang itsura ni Lucas Harrington dahil nakatalikod ito. Kaya ay mas lalo siyang napaisip sa kung ano nga bang itsura ng lalaki. Ilang saglit pa ay muli nang bumalik ang HR at pinapatawag na ni Lucas si Lily. Miss Lily, punta na raw po kayo sa office. Sabi ng HR kaya kaagad nang tumayo si Lily at sumunod na rin ito. Habang binabaybay ang kinaroroonan ng opisina ng boss na nasa dulo pa ng buong silid, ay hindi naman maiwasan na pagtinginan siya ng mga empleyadong naroroon. Nakita niyang muli ang mga babaeng nakausap niya kanina ng mga taga-accounting department at muli siyang nginitian ng mga ito. Maya-maya pa narating na nila ang opisina ni Lucas. Kumatok muna ang HR bago pumasok sa loob. Sir Lucas, narito na po si Miss Lily. Bungad ng HR at tuluyan na silang pumasok sa loob. Nakatalikod pa si Lucas sa mga oras na yon habang inaayos ang kanyang necktie. Pagharap niya, ay tila kulang na lamang ay malaglag ang kanyang panga nang masilayan si Lily. Natigilan siya ng ilang segundo at napuna naman ito kaagad ng HR. Sir, siya po si Miss Lily Bennett, your new secretary. Saad ng HR. Ilang sandali pa bumalik na sa ulirat si Lucas at nagsimula na magsalita. Good morning. Please have a seat, Kat. Maiwan mo na kami. Ipapatawag na lamang kita. Wika ni Sir Lucas at mabilis na rin namang sumunod ang HR. Sa pagkasabing iyon ni Lucas ay umupo na rin si Lily sa upuang nasa harapan ng babasaging table ni Lucas. So, you are Miss Lily Bennett, right? Tanong ni Lucas habang nakatingin sa hawak niyang resume ni Lily. Yes po, Sir Lucas. Tugon naman ni Lily. This is your first time, right? Muling tanong naman ni Lucas kay Lily. Mabilis namang sumagot ang babae. Yes sir, this is my first time and my first job po. Matapat naman ang sagot ni Lily. Are you nervous? Muling pag-usisa pa ni Lucas sa babae. Huminga naman ng malalim si Lily at saka sumagot. Medyo po sir, pero kaya ko naman po. Utal niyang tugon. Nginitian naman siya ni Lucas kaya lumitaw ang malalim nitong 2 biloy sa pisngi. Namula naman ang pisngi ni Lily na masilayan iyon. Hindi niya may tatangging may angking kagapuhan ng lalaki, kaya halos lahat ng empleyado ay nahuhumaling dito. Gwapo na, mabait pa. At ngayon din niya nauunawaan ang kinwento ni HR patungkol doon sa Sofia na best friend nito, na dapat lang talaga niyang bakuran si Lucas dahil tila wala na siyang mahahanap pa na katulad nito. Don't be. We're here to help and guide you. Hindi ka namin pababayaan. Sabi mo nga na first time mo and first job mo to kaya okay lang na magkamali ka sa una. But still, you need to learn from that mistake. Clear ba tayo doon? Paliwanag pa ni Lucas. Ngumiti naman si Lily. Yes po sir, nauunawaan ko po. Thank you po. Tugon naman ni Lily. Okay. Your first task is to take minutes of the meeting and schedule my 4 meetings for today. Mga investors yan, kaya dapat lahat ay ma-accommodate natin. You can work over there? Sa nakikita ko. Okay? Papaayos ko na lang kay Kat para mas komportable ka roon. Aniya. Okay sir, I'll do that po. Thank you po.
sabi ni Lily at saka tuluyan ng lumabas ng silid. Matapos ipaayos ni Kat ang magiging cubicle ni Lily ay nagsimula na ang dalaga na magtrabaho. Aminin niya man o sa hindi, ay isa na rin siya sa nahuhulog sa patibong ni Lucas. He's too nice to her. Kaya naisip ni Lily na talagang napakaswerte niya dahil natapat siya sa mabait na boss. Ngunit magpaganon pa man ay kailangan pa rin niyang isang tabi at baliwalain ang nararamdaman niyang paghanga dahil ito naman talaga ang iniiwasan niya dahil sa kanyang tinatagong sakit. Napapatingin naman si Lily kay Lucas dahil kaharap niya mismo ang opisina nito hanggang sa kinauupuan ng kanyang boss. Nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya ngunit binabaliwala na lamang niya ito. Nang matapos siya ay binigay niya na ito kaagad kay Lucas upang ipacheck. It's good. Okay. Just ready the conference room once they're on their way na. Nakumbinsi naman si Lucas sa ginawa ni Lily kaya pinaayos na nito kaagad ang room na pagmimitingan nila. Na mga sumunod na araw ay mas napapabuti pa ang trabaho ni Lily. Nakasuot pa rin siya ng long sleeve upang itago ang mga pasa na dulot ng mga turok sa kanyang dialysis. Napapansin na rin ni Lily na tila ba may iba na pinapakita sa kanya si Lucas. Lalo pa nang kausapin siya ng ibang mga empleyado na iba daw ang treatment sa kanya kaysa sa mga nagdaang mga sekretarya. He's too protective pagdating kay Lily. Halos 3 buwan na rin dito si Lily. So far so good pagdating sa kanyang trabaho. Isinasama na rin siya ni Lucas sa mga business trips nito, maging sa mga personal nitong lakad ay gusto niyang kasama pa rin ang dalaga. Lily, please coordinate with my pilot. We're going to Cebu later. May kakausapin tayo roon ng mga investors. Utos pa ni Lucas. Kaagad namang sumagot si Lily. Okay sir, kukontakin ko po kaagad. Mabilis na tugon naman ni Lily. Nang maiayos ang lahat ni Lily ay nagtungo na rin sila sa hangar kung saan naroon ang helicopter ni Lucas. Nadatnan nila roon si Sofia. You're late, Luke. Kanina pa ako rito. Maarteng sabi ni Sofia kay Lucas. Bumaling naman ang kanyang tingin kay Lily. Is she your new secretary? Taas kilay niyang tanong. Maginoon namang sumagot si Lucas. Yes, she's Lily. And from now on, you'll work with her. Sagot pa ni Lucas. By the way, Lily, she's Sofia, one of our engineers and my best friend. Pagpapatuloy naman ni Lucas. Ilang segundo ring nagkatitigan ng dalawa na halos lamunin na rin sa tingin ni Sofia si Lily dahil aminado siya na kahit babae siya ay hindi niya maikakaila na may angking karisma si Lily. Hello po, Miss Sofia. It's my pleasure to meet you po. Pagbati naman ni Lily. Maya-maya pa ay nagyaya nang umalis si Lucas at sabay-sabay na silang sumalta sa may helicopter. Maginoong inalalaya ni Lucas si Lily kumpara sa pag-alalay niya kay Sofia na napansin namang kaagad ng babae. Hanggang sumakasakay sila sa helicopter ay matiim pa rin na nakatingin si Sofia sa buong kabuuan ni Lily. Ramdam din naman kaagad ni Lily na hindi siya okay kay Sofia dahil ganito naman daw talaga ang dalaga sa mga bagong sekretarya ni Lucas. Kaya wala nagtatagal. Ngunit sisiguraduhin niyang hindi siya magpapaapekto kay Sofia para hindi maaapektuhan ang kanyang pagtatrabaho. Ilang oras din ang naging biyahe nang makarating na sila sa Cebu. Sinalubong kaagad sila ng grupo ng mga investors na kanilang imimit doon. Mr. Harrington, it's nice to see you again. Bungad ng matandang Chinese. It's nice to see you also, Mr. Lee. Napatingin naman si Mr. Lee sa dalawang magandang babae na kasama ni Lucas na sina Sofia at Lily. Ang gaganda naman ng mga kasama mo. Hindi mo malang ba sila ipapakilala sa akin? Tusong tanong ng Chinoy. Ngumisi naman si Lucas. Oh, sorry. This is Sofia, one of the best engineers of H Corp. And this is Lily, my secretary. Pagpapakilala pa ni Lucas. Walang duda na parehas namang kaakit-akit ang dalawa, ngunit tila mas napako ang tingin ng matandang Chinoy kay Lily dahil sa angkin nitong karisma at kakaibang ganda. Kaya ganda namang mga binibini. Napakaswerte mo talaga, Mr. Harrington, pagdating sa mga tao mo. Kaya nakaka-inspire magtrabaho, tama ba, Mr. Harrington? Nakangising tanong ni Mr. Lee. Of course, they are my gems. Anyway, shall we go? Wika pa ni Lucas kay Mr. Lee.
Yeah, of course. Nagpa-reserve na ako ng isang restaurant. Sundan niyo na lang ako. Sabi ng matandang Chinoy at kaagad na silang humakbang at sumunod kay Mr. Lee. Nabigla naman si Lily nang biglang hawakan ni Lucas ang kanyang malambot na kamay. Napatingin naman dito si Sofia at napakunot ang noo. Dahil kailanman ay hindi pa ito nagawa sa kanya ni Lucas iyon. Mas lalong sumama ang tingin niya kay Lily na kasalukuyang sumasabay na lamang sa agos ng kilos ni Lucas. Hindi na rin naman siya nakakaalma dahil hindi rin naman niya malaman ang gagawin. Habang binabaybay nila ang daan ay pinagtitingin na naman sila ng mga tao dahil nagmistula silang dalawa ng mga celebrity couple. Taas noong naglalakad si Lucas habang nakasuot ang kanyang sunglasses at nakabukas pang isang botones ng kanyang itim na polo. Para talagang isang artista. Habang si Sofia naman ay tahimik lamang sa kanilang likuran na umuusok ng ilong sa inis kay Lily. Nang makarating sila sa restaurant na pinagdalhan sa kanila ni Mr. Lee, ay nagkanya-kanya na sila ng upo sa may reserved chairs and table, maliban kay Lily, na maginoo pang hinila ni Lucas ang upuan nito. Lalong nagpanting ang tenga ni Sofia. Sa isip niya ano bang meron sa babaeng to at ganito na lamang siyang tratuhin ni Lucas, na kailanman ay hindi pa nagawa sa kanya ng binata, kahit na matagal na silang magkasama. Umorder na rin ako ng pagkain natin at lahat yun ay best seller sa restaurant na to. You will enjoy the whole ambience, even the food, dahil quality talaga sa lugar na to na tanging mayayaman lang talagang nakaka-afford. Panimula ni Mr. Lee sabay inom ng wine. Yeah, the place is quite aesthetic. At mas magugustuhan ng mga kababaihan dahil sa cozy ito at maaliwalas. Sagot naman ni Lucas sa matandang Chinoy. Anyway, how about the business? You know, Mr. Harrington, at first, ay medyo alinlangan pa rin ako kung tutuloy ako. Alam mo naman diba ang kalakaran sa mundo ng pagnenegosyo? Ayos lang na sumugal. Pero dapat sigurado ka sa susugalan mo dahil hindi lamang basta maliit na halaga ang bibitawan ko. Pero nang makita ang bagadang binibining to, what's your name again? Ang tinutukoy ni Mr. Lee ay si Lily at saka nagtanong dito. Lily, sir? Matamis naman na taga ni Lily. Yes, Lily. She's like a magnet. I don't know if this is your strategy to attract your investors, but I can say that I got attracted. Kaya wala nang usap-usap pa. I want to see her again every time na magmi-meet tayo. Kaya, I have decided to be your investor. Saad pa ng matanda. Hindi naman malaman ni Lucas kung matutuwa ba siya o maiinis dahil sa wakas ay wala nang kahirap-hirap nilang makukuha si Mr. Lee as one of their investors. Ngunit hindi naman siya tanga o manhid para hindi mahalata ang inaasta ng matanda na gusto nito si Lily. Aminado si Lucas na nagugustuhan na rin niya ang kanyang sekretarya kaya panay ang pambabakod nito sa tuwing magkasama sila. Sa katunayan ay noong unang araw pa lamang nila na makita ang dalaga ay nabighani na siya. May kung ano kay Lily na mahirap kalimutan kung sino man ang makakasalamuha niya. At malamang ay ito nga ang nararamdaman niya ngayon ng matandang Chinoy sa kanyang sekretaryang si Lily. Wow, that's too fast. I did not expect it. But I'm glad na tinanggap mo ang offer namin. Sagot ni Lucas. Ngumisi muli si Mr. Lee. Well, thanks to Lily. Makahulugan itong sabi. Naglabas naman ng mabigat na hangin si Lucas at nagbigay ng isang peking ngiti dahil sa loob niya ay hindi niya nagugustuhan ang inaasta ng matanda kaya isinakyan niya na lamang ito. Matapos ang kanilang pag-uusap ay yayayain pa sana ni Mr. Lee ang grupo ni Lucas na magstay para on for one night para maitour pa niya ang mga ito sa kanyang hasyenda, ngunit nauna nang umalma si Lucas. Dahil kung papayag siya ay parang binigyan niya na rin ng pagkakataon muli si Mr. Lee na lapitan si Lily. At yon ang ayaw na ayaw niyang mangyari. Ang may ibang lalaki na umaligid kay Lily, kahit wala pa naman silang label. Gabi na nang makabalik sila sa Maynila at sa opisina na sila dumiretso dahil kailangan pang i-file ni Lily ang mga documents na dala niya. Let's go, Lucas. I'm tired na. Maarteng sambit pa ni Sofia. Wait, how about you, Lily? Hindi ka namin pwedeng iwan dito. Or bukas mo na kaya gawin yan? Wika naman ni Lucas kay Lily.
Abala naman si Lily na pumwesto na sa kanyang cubicle upang simulan na ang filing. Naku sir, wala na ho tayong spare time bukas para maayos kong lahat ng to. You have 5 meetings pa po bukas. At itong mga file ko ay ilan sa mga gagamitin ninyo sa meeting kaya kailangan ko na po itong matapos lahat ngayon. Mauna na po kayo, kaya ko na po ritong mag-isa. Sabi naman ni Lily. Ngunit hindi naman kumbinsido si Lucas at ayaw niyang maiwan ditong mag-isa si Lily. Oh, yun naman pala, look. Let's go! Kaya naman niyang mag-isa riyan. Anas ng maating si Sofia. Napakagat naman si Lucas sa kanyang pang-ibabang labi at saka nagpamewang. Actually, Sofia, pwede na kitang ipahatid sa driver kasi alam kong pagod na pagod ka na. I'll stay. Sabi naman ni Lucas kay Sofia. Namilog naman ang mga mata ni Lily sa sinabing iyon ni Lucas kay Sofia. Tumaas naman ang kilay ni Sofia at saka sumagot. So, you're choosing her over me? Taas kilay nitong tanong. Where the hell did you get that? Hindi ko kailangang mamili, Sofia. I am the CEO here at responsibilidad ko ang kaligtasan ng mga empleyado ko. Inis pa nasabi ni Lucas kay Sofia. Empleyado mo rin ako, baka nakakalimutan mo, Lucas. Muling sabi pa ni Sofia. Napailing na lamang si Lucas dahil alam niyang umiiral na naman ang pagka-possessive at overprotective sa kanya ni Sofia. Fine, I can go home alone. I don't need your driver. Magpaka-workaholic kayo, ha? Sa inis ay pinili na lamang ni Sofia na umalis at iwan na roon ang dalawa. Wala namang pakialam si Lucas dahil hindi naman ito ang unang beses na umasta ng ganito si Sofia na animoy girlfriend niya kahit hindi naman talaga. Pakiramdam naman ni Lily na naiipit na siya sa drama ng dalawa dahil hindi naman siya tanga para hindi mahalatang nagugustuhan na rin siya ng kanyang boss na si Lucas. Nagpapatay mali siya na lamang siya dahil ayaw niyang mag-assume at baka mali lang palang hinala niya. Tuluyan na nga umalis si Sofia bitbit ang sama ng loob sa kanyang best friend na si Lucas. Dapat hinatid niyo na po siya, sir. Nag-aalalang sabi pa ni Lily. Don't mind her. Ganyan lang talaga yan. Hindi lang sa'yo kundi sa mga nagdaan ko pang mga naging sekretarya. She's always like that but she's nice naman kapag nakaklose mo na siya. Kwento naman ni Lucas. Hindi nila namamalaya na nag-uusap na sila na para bang hindi na boss at sekretarya ang kanilang katayuan. Kaswal na lamang ang kanilang pag-uusap. Ganun po ba? Sige po sir, tatapusin ko na lang po ito. Pero kung naiinip na po kayo, maaari na po kayong umalis. Hindi nyo naman po ako kailangang bantayan dito. Sabi ni Lily. Just let me, okay? Sige na, tapusin mo na yan. Sagot naman ni Lucas at doon na lamang naghintay sa loob ng kanyang opisina para tanaw pa rin niya si Lily. Hindi naman makakilos at makapagtrabaho ng maayos si Lily dahil sa kulang na lamang ay matunaw na siya sa mga titig ni Lucas. Habang abala siya sa pagtitipa sa kanyang computer ay hindi naman niya maiwasang hindi mapatingin kay Lucas na ilang oras na rin nakatitig sa kanya. Hindi niya lubos akalaing magtsatsagang maghintay si Lucas sa kanya kahit wala naman itong ginagawa sa kanyang opisina maliban sa pag-ubos ng oras sa pagtitig kay Lily. Ilang oras na rin ang nakalipas ngunit hindi pa rin tapos si Lily. Tambak na rin ang kanyang gawain at tila walang pag-asang matapos ngayon kaya tumayo na si Lucas at pinuntahan na si Lily sa cubicle nito. Come on, bukas na yan, sabi ni Lucas kay Lily. Pero sir, magsasalita pa sana si Lily nang bigla na lamang siyang papiliin ni Lucas. Lily, I care about my employees. Hindi kita pinapatigil kasi naiinip na ako. Kundi dahil nakikita akong pagod ka na. And that paperwork, you can do that sa ibang araw. Galing tayo sa mahabang biyahe, Lily, kaya dapat magpapahinga ka na lang ngayon. Mamili ka. Uuwi tayo ngayon? O ika-cancel ko lahat ng meetings ko bukas? Kahit ng mga investors pa yan. Tanong ni Lucas. Natigilan naman si Lily. Nakaramdam siya ng kaunting inis kasi kaya naman talaga niya ang trabaho. Ayaw lang talaga ni Lucas na nahihirapan ng ganun si Lily kaya siguro nagpumilit na ito na umalis. Huminga naman ng malalim si Lily at sumunod na lang sa kanyang boss kesa naman i-cancel nito ang kanyang mga meetings bukas. Okay sir, ilalag out ko lang po to.
Sagot ni Lily na halata sa tono ng boses na labag ito sa kanyang kalooban. Nang makasakay na siya sa sasakyan ay tinanong na ni Lucas kung saan ito nakatira. San kita ihahatid? Tanong ni Lucas at saka in-start na ang sasakyan. Sa may Queen's Tower Hotel na lang po. Tugon naman ni Lily. Tumango na lamang si Lucas at saka nagsimula ng magmaneho. Mag-isa ka lang sa unit mo? Usisa pa ni Lucas. Nanlaki naman ang mga mata ni Lily sabay tingin sa lalaki. Po? Utal niyang tugon. I mean, wala ka bang kasamang family? Your parents? Paliwanag pa ni Lucas. Muli namang bumalik sa pagkakasandal si Lily at saka tumingin na ng diretso sa daan. Wala na po ako mga magulang. Ulilang lubos na po ako. Seryosong sagot ni Lily sa tanong na iyon ni Lucas. Nagulat naman si Lucas sa kanyang narinig at biglang natahimik. Oh, sorry. Sana pala hindi ko na tinanong. Sabi pa ni Lucas. Ngumiti naman sa kanya si Lily. That's okay, sir. Matagal ko naman pong tanggap na mag-isa na lamang ako sa buhay. Sagot naman ni Lily. Napangisi naman si Lucas na tila biglang may naisip. Malungkot mag-isa. Mas masarap yung may kasama. Sabi pa ni Lucas. Matagal na ho akong ganito, Sir Lucas, pero hindi naman po ako malungkot. Hindi rin naman sobrang saya. Balance lang. Parang ang mas gusto ko pa po ng ganito eh. Yung mag-isa lang. Sarili mo lang iniintindi mo. Sarili mo lang aasikasuhin mo. At mas may peace of mind po kapag mag-isa lang. Wika naman ni Lily. Para sa akin naman, mas masarap ang may kasama ka sa buhay. May nasasabihan ka ng problema mo, ng pinagdadaanan mo. Sabi nga nila, no man is an island. Walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Try mo. Try mo mag-explore, makipag-usap sa iba o makipag-socialize. Masarap sa pakiramdam kapag alam mong may mga taong handang makinig at dumamay sa'yo. Iyon naman ay para lamang sa aking pananaw. Paliwanag naman ni Lucas. Ngumiti na lamang si Lily. Tama naman si Lucas, masarap din ang may kasama at katuwang sa buhay kapag sigurado ka na sa taong yon. Kaibigan man o kasintahan. Masarap din ang may kasama kung alam mong hindi ito magdudulot sa iyo ng sakit upang gustuhin na maging mag-isa na lamang. Hindi naman talaga choice ni Lily ang mabuhay na lamang na mag-isa. Nagkataon na lamang talaga na nagkaroon siya ng sakit na nagpalayo lalo sa kanya sa mga tao. Una siyang naging ganito nung nasa poder pa siya ng kanyang tiyahin. Yung tsaka niya talagang nagdulot sa kanya ng pagiging matatakotin sa pakikisalamuha. Pakiramdam niya ay katulad din ang lahat ng kanyang tiya na mapanghusga at grabe kung makapag-down ng pagkatao. Bigla na lamang nawala ang kanyang tiwala sa mga tao simula nung mga masasamang pangyayaring iyon sa kanyang buhay. Sino nga ba naman ang ayaw mabuhay ng may kasama? Pero kung ang taong yon na magdadala sa kanya ng panibagong sakit sa kanyang puso, ay mas gugustuhin na lamang niya na mamatay na mag-isa. Nang maihatid ni Lucas si Lily ay nagpaalam na ito sa kanyang boss at saka pumasok na sa loob ng hotel. Doon ay dali-daling sumakay ng elevator si Lily dahil umatake na naman ang kanyang asma na dulot ng kanyang sakit sa bato. Kahit anong gawing kain ni Lily ay hindi na talaga nadadagdagan ng timbang niya dulot ng kanyang sakit. Nang makarating na siya sa kanyang unit ay mabilis niyang hinanap ang kanyang nebulizer at saka pumwesto na sa upuan at nagsimula ng pausukan ang kanyang sarili. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw niya nang pumasok pa sa isang relasyon. Natatakot siya na bumigay rin ang kanyang katawan at iwan na lamang siya ng kanyang magiging nobyo. Ayaw niyang may masaktan pa dahil lamang sa pagkawala niya. Ayaw niya rin kaawaan siya ng marami dahil sa kondisyon niya. May bahagi sa kanyang isip na gusto niya nang bumigay, na gusto niya nang sumuko. Ngunit sa kabilang banday, gusto niyang lumaban dahil madami pa rin siyang pangarap sa buhay. Hanggang ngayon ay wala pa rin silang nahahanap na doktor para sana madugtungan na rin ang kanyang buhay. Pero hindi nawawala ng pag-asa si Lily na isang araw ay gagaling na rin siya at makakapamuhay ng masaya at may kasama katulad ng sinabi sa kanya ni Lucas. Nang mga sumunod na araw ay muling itinuloy ni Lily ang kanyang mga ginagawa noong isang gabi na hindi pa niya natapos.
Habang abala sa pag-aayos ng mga files ay bigla siyang nilapitan ni Sofia. Lily! Mataray nitong bungad. Ramdam ni Lily na meron na kaagad tensyon sa pagitan nilang dalawa. Napahinto naman si Lily sa kanyang ginagawa at saka napatingin kay Sofia. Yes ma'am, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Lily. Tumaas naman ang kilay ni Sofia. Can we talk? Tanong pa nito. Napahinto naman ng ilang segundo si Lily bago sumagot. Tungkol po saan? Usisa niya kay Sofia. Sa rooftop. Sumunod ka sa akin sa rooftop. At iyon na lamang na isagot ni Sofia. Tila alam na rin naman ni Lily ang sasabihin sa kanya ni Sofia. At posibleng tungkol ito kay Lucas. Magpaganoon pa man ay sumunod na lamang siya kay Sofia. Pagkarating ni Lily sa rooftop ay naabutan niya roon si Sofia na nagyoyosi na. Kaagad naman siyang nilingon nito. You want? Alok ni Sofia kay Lily sabay hit-hit ng sigarilyo. I don't smoke. Malumanay na sagot naman ni Lily. Okay. Huminga naman ng malalim si Sofia. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong meron sa inyo ni Lucas? Seryosong tanong ni Sofia kay Lily. Nakatayo lamang doon si Lily at naiilang sa puntong yon. Hindi niya alam kung bakit pa ba siya nagpunta roon kung ayaw niya nang magpaapekto. Ngunit dahil naroon na rin naman siya, bibigyan na lamang niya ng pagkakataon na madepensahan ang sarili niya. Sa amin ni Sir Lucas? Tanong ni Lily. Oh, come on, Lily. Huwag ka na magmaang-maangan pa. I know you know what I'm talking about. So come on, tell me, ano ang namamagitan sa inyong dalawa ni Lucas? Mariing tanong ni Sofia kay Lily na nanilisik din ang mga tingin. Wala pong namamagitan sa aming dalawa ni Sir Lucas, maliban sa pagiging boss at sekretarya niya. Bakit niyo naman po na itanong yan? Diretsang sabi ni Lily. Pwede ba, Lily? Huwag kang magpa-inosente pa. I know, Lucas. At alam ko rin kapag naa-attract siya sa isang babae. Kung hindi mo yon nararamdaman o napapansin man lang, pues, hindi ako bulag o manhead. At hindi ako tanga para hindi yun mapansin. I've been with him since he was a kid. At alam kong alam niya na may espesyal akong pagtingin sa kanya. Pero, he's too insensitive. Numb. Kaya hindi ko hahayaang may ibang babae siyang magustuhan. He's mine. He's totally mine. Kaya kung naiintindihan mo ang sinasabi ko, you better stay away from him dahil hindi mo ako kilala. And don't you ever dare to fight with me dahil baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Understood? Mariing sabi pa ni Sofia kay Lily. Pinagbabantaan niyo po ba ako? Taas kilay na tanong naman ni Lily kay Sofia. Kahit ang tingin ng lahat kay Lily ay mahina at mahinhin, ay hindi rin naman niya maikukubli ang pagkapalaban niya. Kapag alam niyang asyang nasa tama ay lumalaban talaga siya at pilit na idedepensa ang sarili dahil sa loob niya ay wala namang ibang tao ang gagawa sa kanya nito. Dahil tanging sarili lamang niya ang kanyang kakampi sa lahat ng oras. Hindi. Pinapaalalahanan lamang kita. Baka kasi nakakalimutan mo kung saan ka dapat lulugar. Taas kilay naman na sabi ni Sofia. Huwag po kayong mag-alala, Miss Sofia. Unang-una po kung tunay nga po yung pakiramdam niyo patungkol sa attraction sa akin ni Sir Lucas, huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi naman po ako interesado sa kanya. Pangalawa po, sa sobrang abala ko po sa trabaho at sa aking pribadong buhay, wala na po ako nilalaon na oras para sa ganyang mga bagay. At pangatlo po, kung gusto niyo talaga si Sir Lucas, bakit hindi niyo aminin ang nararamdaman niyo? Uso na naman po ngayon na nauuna ang mga babaeng magtapat ng kanilang nararamdaman. Malay niyo po, gusto ko rin pala niya. Kung ano-ano lang napapansin ninyo. Yun lang naman po, Miss Sofia. Dahil kahit kailan po, hindi ako tinuruan ng aking mga magulang na makipag-argumento ng dahil lamang sa isang lalaki. I can live on my own in the first place, even without a man. Sige po,
Kung wala na po kayong ibang sasabihin, mauuna na po ako sa inyo dahil marami pa po akong kailangang tapusin. Maiwan ko na po kayo. Natulala naman si Sofia sa sinabing iyon ni Lily. Hindi siya makapaniwalang matatamaan siya ng ganon sa mga sinabi sa kanya ng sekretarya. Lalo tuloy umusbong ang inis niya kay Lily at nasabi niya sa kanyang sarili na ayaw niya talaga sa babaeng yon. Matapos ang argumento na iyon ay umalis na rin doon si Lily at dumiretso sa kanyang cubicle upang kunin ang kanyang gamot sa hika. Mabilis niyang kinalkal ang kanyang bag upang hanapin ang gamot na yon at saka nagtungo na sa labas upang magpahangin. Sa pagmamadali ay nakalimutan niya nang ipasok sa loob ang ilang mga gamot na nakakalat sa ibabaw ng kanyang mesa. Napatingin naman sa kanya ang kanyang mga katrabaho at nagtaka sa nangyayari kay Lily. Sakto naman na dumating si Lucas at dumiretso sa cubicle ni Lily. "Where's Lily?" Tanong ni Lucas sa isa sa kanyang mga empleyado. "Nagmamadali po sir na lumabas eh." Tugon naman agad ng babae. Napatingin naman si Lucas sa mga gamot na nakakalat sa table ni Lily. Nung una ay nag-aalinlangan pa siyang tingnan ng mga ito. Ngunit kalaunay isa-isa niya na rin itong inusisa. Tinandaan niya ang mga pangalan ng gamot na yon. Matapos nun ay inuna muna niyang puntahan si Lily sa labas dahil doon daw ito patungo, sabi ng kanyang empleyado. Mabilis na nagtungo si Lucas sa labas upang hanapin si Lily. Sa may garden ay doon niya natagpuan si Lily nakaupo sa may bench na malayang nakasandalang likod sa sandalan at nakapikit. "Lily!" Tawag ni Lucas kay Lily. Napalingon naman kaagad si Lily. Sir? Nagpapahangin lang po," sagot ni Lily. Lumapit naman kaagad si Lucas. "Can I join you?" Paalam naman ni Lucas at pumayag din naman ang dalaga. "May problema ba?" Panimulang tanong ni Lucas kay Lily. Nakatingin lamang ng diretsyo si Lily at saka ngumiti at lumingon kay Lucas. "Wala naman po. Gusto ko lang po talagang makalanghap ng sariwang hangin kaya po ako lumabas. Ngayon ko lang po napagtanto. Ang ganda pala ng view ng gusali natin, ano? Parang malapit niya nang maabot ang mga ulap sa sobrang tayog at taas." Wika pa ni Lily. Gusto niyang ipaalam kay Lucas ang naging argumento nila kanina ni Sofia. Ngunit napagdesisyon niyang manahimik na lamang para wala ng gulo. Ayaw din naman niyang magmukhang sumbongera at naghahanap ng atensyon dahil malayong malayo ito sa karakter na katangian niya. Ayaw din niyang ibaba ang level ng standard niya kay Sofia nang dahil lamang sa lalaki. Kaya napag-isip-isip na lang niya na manahimik na lang at magtrabaho na lamang ng maayos. Ngunit sa naging pag-uusap nila kanina ni Sofia, ay may kung ano sa kanya na hindi niya maintindihan na bigla na lamang kumurot sa kanyang puso. Nagugustuhan na rin ba niya si Lucas? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang sabi niya kanina ay hindi siya magpapaapekto. Ngunit tila sobrang laki na naging impact nito sa kanya, kaya siya kinapos ang hininga kanina. Kaya siya nahirapang huminga. Siguro nga'y may espesyal na rin siyang pagtingin kay Lucas. Ngunit natatakot lamang siyang aminin sa sarili dahil para sa kanya ay hindi tama ito. Masasaktan lamang niya si Lucas, lalo pa kapag nalaman nito ang kanyang pinagdaraanan. This building was built many years ago. Originally Dad's property. Karugtong na ito ng buhay namin, lalo na ng mga magulang ko. Isa si Daddy sa pinakamagaling na negosyante sa buong mundo. Maging sa ibang bansa ay naipapamalas ni Daddy ang kanyang galing. Kaya nga siyang numero 1 idolo ko. Ang bilis niyang makapag-close ng deal sa mga investors kaya hangang-hanga ako sa kanya. Pero habang natagal na-realize ko na hindi porke na iniidolo mo ang isang tao ay gano'n na rin ang magiging kapalaran mo. Naging CEO ako ng kumpanyang to 3 taon na nagdaan. Siguro dahil wala naman talaga akong choice dahil solong anak lamang ako. Kaya ako na rin ang nag-iisang tagapagmana. Pero kailanman ay hindi ko mapantayan ang husay ni Daddy. Hanggang sa unti-unti na rin nawawala ang puso ko sa pagnenegosyo. Para bang may part sa utak ko na nagsasabing, I want to try something new. I want to explore things and search what really life is all about. Dito na napako ang buhay ko. Sa gusaling yan. Pero I'm not happy anymore. Hindi na ako excited katulad nung una akong naging CEO. Until
Until dumating ka, Lily. You've changed everything. I don't know. Sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ko akalain na muling babalik yung sigla ko. Parang sa tinagal-tagal ko ng tao dito sa mundo. Ngayon ko palang nalaman ang purpose ko. Simula nang dumating ka, Lily. At nauwi na nga sa pagtatapat ng damdamin ang konversasyon na iyon ni Lucas at Lily. Nakaramdaman naman ng tuwa si Lily sa kanyang puso dahil ngayon ay napatunayan niyang gusto nga siya ni Lucas. Na hindi na lamang pakiramdam lamang, na may espesyal na pagtingin na nga ito sa kanya at hindi niya akalaing ganoon na lamang ang impact ng pagdating niya sa buhay ni Lucas. Gustuhin man niyang tapatan ng damdamin na iyon ni Lucas para sa kanya, ngunit alam niya sa sarili niya ang hindi pwede. Hindi pwede dahil bukod sa kanyang sakit, ay may napagkasunduan na rin sila ni Sofia kani-kanina lamang. Bakit niyo po sinasabi yan? Utal na tanong ni Lily. I like you, Lily. No, I think I love you. Ikaw ang pinaka-espesyal na tao ngayon sa buhay ko. Binago mo ang lahat ng ganong kabilis. Hindi ko akalain. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko na malayang ikaw nang dahilan ng araw-araw na pagpasok ko. I'm sorry kung nabigla kita. Hindi naman kita pinapwersa na nasabihin din ang iyong saloobin. Gusto ko lang malaman mo na gusto kita. Na mahal kita. Nakangiting sabi pa ni Lucas. Ramdam naman ni Lily ang sinseridad sa mga mata ni Lucas ni hindi na nga siya nakapagsalita pa dahil sa nakakadistract ang malakas sa pintig ng puso nilang dalawa na halos magkasabayan na. She likes him too pero hindi pwede. Kaya isasantabi na lamang niya ang damdamin niya para rito. Lily, payagan mo akong ligawan ka. Pagpapatuloy pa ni Lucas. Mas lalong ikinagulantang ng mundo ni Lily ang tanong na iyon ni Lucas. Pero, hindi malaman ni Lily ang kanyang isasagot. No pressure, Lily. Kung hindi mo pa kayang sumagot ngayon, it's okay. Nauunawaan ko. Basta hayaan mo lang ako na iparamdam sa'yo yung damdamin ko. Hayaan mo lang ako, Lily. Dagdag pa ni Lucas. Bigla na lamang nag-alala ang reaksyon ng mukha ni Lily. Paano si Ma'am Sofia? Nag-aalala nitong tanong. She's just my best friend, nothing more, nothing less. Kapatid ang turing ko sa kanya. At noon pa man, tinapat ko na siya na hindi pwedeng mangyari yung gusto niyang mangyari. I love her. I love her as my sister. Pero sa tingin ko hindi niyo mauunawaan yon kaya hanggang ngayon ay pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili sa akin. I have no intention to hurt her. Siyang gumagawa ng mga bagay-bagay na ikakasakit niya. Kaya kung siyang inaalala mo, Lily, I want you to know that she's like a sister to me. At hanggang doon lang yon. Sagot ni Lucas. Nakaramdam naman ng kaunting awa si Lily para kay Sofia. Doon niya naisip na kaya pala ganoong kadesperada si Sofia na harangan niya talaga kung sino mang babae ang maliling kay Lucas. But still, for Lily, it's not an excuse para pumasok na rin siya sa isang relasyon. For her, Lucas is too special to be hurt. Ayaw niyang masaktan si Lucas. Ngunit katulad ng sinabi ni Lucas, hinayaan na lang din niyang lalaki na gawin ang gusto nito at pagbigyan ng hiling nito. Hindi na nakaimik pa si Lily bagkos ay nagbigay na lamang ng isang payak ng ngiti at tingin kay Lucas. Habang lumilipas ang araw ay mas nagiging transparent na si Lucas sa feelings niya para kay Lily. Nahahalata na rin ito ng kanyang mga empleyado dahil ibang-iba talaga ang treatment ni Lucas sa dalaga. Nagagalak naman ang mga ito ng palihim dahil sa wakas ay nakahanap na rin ng katapat si Sofia dahil maging sila ay naaasiwa rin sa pagkakafilingera nitong si Sofia. Sa office naman ni Lucas ay abala siya sa pagsisearch tungkol doon sa mga gamot na nakita niya sa ibabaw ng mesa ni Lily. Isa-isa niya itong hinanap kung para saan ang mga gamot na yon. At nang lumabas ang resulta, ay doon niya nabasa na ang gamot na yon ay para sa mga pasyenteng nagdadialysis. Nagulantang ang buong mundo ni Lucas dahil hindi niya lubos akalain na may ganitong pinagdadaanan ng dalaga.
Para makumpirma ay palihim na sinundan ni Lucas si Lily noong araw na nagpaalam ito na magli-leave na ang dahilan ay may importante lamang na aasikasuhin. Tumigil ang sinasakyang taxi ni Lily sa isang klinik. Hindi pa ito maaninaw ni Lucas dahil doon siya huminto malayo sa binabaan ni Lily para hindi siya makita nito. Nang makapasok na sa loob si Lily ay mabilis na rin bumaba si Lucas sa sasakyan upang sundan ng dalaga. Tama ang hinalaan niya. Sa dialysis center ang pinuntahan ni Lily. Ngunit hindi pa rin siya sigurado kung si Lily ba mismo ang nagpapadialysis o may iba. Kaya para malaman niya ang totoo ay pumasok na siya sa loob. Maingat niyang binaybayang lugar para hindi siya makita ng dalaga. Nagtungo siya sa information upang itanong kung may pasyente silang pangalan na Lily. Hi, good morning. Can I ask if you have a patient named Lily Bennett? Maginoong tanong naman ni Lucas sa information. Yes sir. Actually, kakapasok lang po niya for her scheduled dialysis. Tugon naman ng babae. Siya mismo ang ita-dialysis? Utal na tanong ni Lucas. Yes po sir. Sagot naman ng babae. Muling nagtanong si Lucas. May I know kung anong sakit niya? Lakas loob na tanong ni Lucas. She has a kidney failure, sir. Lumalala na siya ngayon dahil wala pa rin kaming mahanap na kidney donor para sa kanya. Kaya tanging dialysis na lang muna ang sumasalba kay Miss Lily. Wika pa ng babae. Nalaglag naman ang mga balikat ni Lucas sa nalaman. Kaya pala pansin niya na laging tamlayin si Lily dahil may dinadamdam pala talaga ito. Nakaramdam siya ng sobrang awa para sa dalaga. At sapat na para sa kanya ang nalaman para umalis sa klinik na yon. Hanggang sa makarating siya sa sakyan ay iyon pa rin ang kanyang iniisip. Gusto sana niyang hintayin si Lily kaso paniguradong magagalit ang babae kapag nalaman nitong sinusundan ni Lucas ito ng palihim. Kaya nanatili na lamang siya sa malayo at hinintay na lamang na makasakay at makauwi si Lily ng ligtas kahit na nasa malayo lamang siya nakamasid. Nang sumunod na araw ay hindi pa rin mawala sa isip ni Lucas ang kanyang natuklasan sa pinagdadaanan ni Lily. Oras na ng tanghalian at naisip ng mga empleyado na doon sa pantry magsalo-salo dahil kaarawan ng isa nilang kasamahan. Maging si Lily ay naroon din upang makisalo. Miss Lily, etong sayo chicken breast para malaman, sabi ng isang empleyado. Sakto naman ang pagdating ni Lucas at nadatan niya ang aktong yon. Isa sa pinagbabawal sa pagkain sa may kidney failure, ang mataas na protina at ang chicken breast ay mataas sa protina. Kaya nang makita ito ni Lucas ay kaagad niyang inagaw ang binigay na iyon ng kanyang empleyado kay Lily. Ay, hindi pwede sa kanya yan. Give me that. Malakas sa sambit ni Lucas kaya nagtinginan sa kanya ang lahat. Maging si Lily ay nabigla rin sa kanyang inasta. Come on Lily, may pupuntahan tayo, sabi ni Lucas. Tila wala namang pakialam si Lucas kung anong isipin sa kanila ng iba, basta ang alam niya ay handa na talaga siyang ipaglaban ng dalaga. Mas minahal niya ito nang malaman niya ang katotohanan. Ngunit nakaramdam na siya ng takot ngayon sa posibleng mangyari kay Lily. Kaya ngayon ay gagawin niya ang lahat para lamang mapasaya ang dalaga. Saan po tayo pupun? Hindi pa man tapos magsalita si Lily ay hinila na kaagad ni Lucas ang kanyang mga kamay. Hanggang sa makarating sila sa may parking ay hawak-hawak pa rin ni Lucas ang mga kamay ni Lily. Teka lang sir, bakit po ba kayo nagmamadali? Saan po ba tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Lily kay Lucas. Basta, sumama ka na lang. Get in the car. Sagot naman ni Lucas at kaagad namang sumunod si Lily. Naguguluhan ngayon ng dalaga kung ano bang nangyayari kay Lucas. Bigla na lamang nagbago ang mood nito nang dahil lamang sa chicken breast na inalok sa kanya ng kanyang katrabaho. Habang nasa biyahe ay hinayaan na lamang ni Lily na tahimik si Lucas at hindi na lamang nag-usisa pa. Ilang oras din ang kanilang biyahe hanggang sa makarating na sila sa kanilang pupuntahan. Isinama ni Lucas si Lily sa Tagaytay upang mag-relax kahit papaano. We're here, saad ni Lucas. Anong ginagawa natin dito? Bakit dito tayo nagpunta? Pambata lang to eh. Nagtatakang tanong naman ni Lily kay Lucas. Ngumisi naman si Lucas at saka sumagot. Lily,
Happiness is for everyone. Hindi lang para sa bata. Para rin yan sa atin. And we also need to take a break because lately, napapansin ko na parang exhausted ka na. Di ba pinangako ko sa'yo na lagi kitang pasasayahin? At ito na yung simula. You deserve to be happy and to enjoy. Actually, libre naman talaga ang sumaya eh. Nasa tao na lang kung paano niya dadalhin yon. Kaya bumaba na tayo. At nakikita mo yan? Sasakay tayo riyan. Itinuro ni Lucas ang cable car Skypass na naroon. Wala naman siyang ideya na may fear of heights pala si Lily kaya bigla na lamang itong nakaramdam ng kaba at pag-aalala. Pwede bang doon na lang sa umiikot na kabayo? Hotel pa na sabi ni Lily kay Lucas. Nanlalamig na ang kanyang mga kamay habang nag-aalalang nakatingin sa taas ng mga umaandar na cable car sa taas. Napatingin naman sa kanya si Lucas. Kapag dyan tayo sumakay, hindi mo makikita ang ganda ng buong paligid. Lalo pa na malapit ng lumubog ang araw. Mas maganda ang view sa taas. Wika naman ni Lucas na kasalukuyan ang bumibili ng ticket para sa rides na iyon. Pero, may fear of heights kasi ako. Natatakot ako, Sir Lucas, sabi ni Lily. Hinawakan naman ni Lucas ang mahigpit ang kamay ni Lily. Lily, you have to overcome your fear. Kung gusto mong mapag-isa talaga habang buhay, kailangan matapang ka. Kailangan wala ka ng kinakatakutan. Kailangan na mas matatag ka na at wala ng pangamba at pagdududa. You can do it. At kung mas pipiliin mo naman na may kasama ka, I'm here. I will never leave you. Humawak ka lang ng mahigpit sa aking mga kamay at hindi kita bibitawan. I will help you na makonquer mo ang mga kinatatakutan mo. That's the pros of having someone by your side. I'm always here for you. Bigla namang naantig ang puso ni Lily. Gusto niyang lumuha sa sinabing iyon ni Lucas. Hindi niya aakalain na may magmamahal sa kanya ng ganito. Ngunit lagi pa rin niyang naiisip na kung paano kapag nalaman ni Lucas ang tunay na kalagayan ni Lily. Baka'y iwanan na lamang niya ito dahil anumang oras ay maari na itong bawian ng buhay. Pero sa kabilang banda, tama rin naman si Lucas. Habang nabubuhay, i-enjoy lamang ang bawat araw kaysa araw-araw na patayin ang sarili sa kalungkutan. Ngayon ay unti-unti nang natutunan ni Lily ang tunay na definisyon ng buhay. Happiness. You have to overcome your fear and enjoy life. Salamat, Lucas. Salamat. Pagpapasalamat pa ni Lily kay Lucas. Gumiti na lamang ang lalaki at saka hinawakan ito sa ulo at ginugulo ang buhok ni Lily. Ilang sandali pa'y sila na ang sakay sa cable car. Ramdam ni Lucas na nanlalamig at nanginginig na ang mga kamay ni Lily. Kaya mas lalo niyang hinigpitan ang hawak dito. Just breathe. I'm here. Huwag ka nang matakot. Sabi pa ni Lucas at tuluyan na silang nakasakay sa cable car. Unti-unti nang umandar ang cable car na iyon at hindi na namamalaya ni Lily na mahigpit na siyang nakahawak sa braso ni Lucas. Hindi niya na ito pinansin dahil sa kabang nararamdaman niya ngayon. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata hanggang sa unti-unti na rin niya itong naimulat. Open your eyes, Lily. Ang ganda ng sunset, oh. Sabi pa ni Lucas. At unti-unti na ngang iminulat ni Lily ang kanyang mga mata. Bigla siyang namangha ng masilayan ng ganda ng buong paligid. Ang ganda. Ang ganda, Sir Lucas. Hindi ako makapaniwalang may ganito pa palang kaganda sa paningin. Namanghang sabi ni Lily habang pinapanood ang maganda at romantikong paglubog ng araw. Nakangiti lamang si Lucas habang minamasdan ang reaksyon na iyon ni Lily. Ang kasiyahan ng dalaga ay triple na ng kasiyahan ni Lucas. Mas lalo niyang minahal ngayon si Lily at hindi niya na iyon maitatago pa. Ito naman talaga ang purpose niya, ang mapasaya si Lily. Nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong naman ni Lucas sa dalaga. Umarap naman si Lily kay Lucas at saka sumagot. Oo naman. Sobra kong nagustuhan, Sir Lucas. Maraming salamat po. Makita lamang ni Lucas na nag-i-enjoy si Lily ay masaya na siya.
Ngunit tila hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang itinatagong sakit ni Lily. Iyon pa rin ang kanyang inaalala. Ngunit hindi niya maaaring ipahalata sa dalaga na may dinadala siyang isipin. Nang matapos sila sa cable car ay nagtungo naman sila sa mga food booth na naroon. Sa pagkakataon na iyon ay si Lucas ang namimili ng mga kakainin ni Lily. Hindi ka pwede sa dairy kaya sa pasta tayo. Ate, 2 order nga ng pasta, sabi pa ni Lucas sa tendera. Nagtaka na rin sa kanya si Lily. Sir Lucas, bakit parang bigla namang naging concern kayo ngayon sa mga kakainin ko? Tanong ni Lily kay Lucas na may pagdududa. Wala naman. Mas masarap kasi kumain ng pasta ngayon kaysa sa mga matatamis. Usong-uso na rin kasi ngayon ng flu at ubo, kaya kailangan na tayong mag-ingat sa mga kinakain natin. Palusot pa ni Lucas. Sa isip-isip ni Lily, kung alam siguro ni Lucas ang sakit na kanyang pinagdadaanan ngayon, ay mas mauunawaan niya kung bakit saktong yung mga pinagbabawal na pagkain sa kanya ni Lucas, ayun din talaga mga pagkaing bawal sa kanyang kidney. Ngunit dahil nga ang buong akala niya ay wala pang alam dito si Lucas, ay sinakyan na lamang niya ang pagbabawal sa kanyang ito ng binata. Nilingap naman nila ang kanilang paningin upang humanap ng magandang mapupwestuhan. Doon nakakita si Lucas sa may damuhan, nakita ang magandang paligid ng Tagaytay. Umupo sila sa may damuhan at doon nagsimulang kumain. Sarap ng spaghetti nila, no? Sabi pa ni Lily kay Lucas. Tumango naman si Lucas habang umungaya. Oo nga, panalo. Tugon naman ni Lucas. Alam mo ba, sa totoo lang, ngayon lang ako nakarating sa ganitong lugar. Pag-amin pa ni Lucas. Nabigla naman si Lily. Totoo? Nagtataka nitong tanong. Sa katunayan ay kanina ko nga lang din naisipan na pumunta rito. Wala talaga akong ideya kung saan ka dadalhin kanina hanggang sa itong pumasok sa isip ko. Napailing naman si Lily sa sinabing iyon ni Lucas. Pasimple na lamang siyang napangiti dahil sa kanya ay kailangang ma-pressure ng ganito ang kanilang CEO para lamang mapasaya siya. Hanggang sa maihatid na ni Lucas si Lily ay dala-dala pa rin ang dalagang mga ngiting iyon sa kanyang mga labi. Inaamin niya ngayon sa kanyang sarili na talagang nag-e-enjoy siya ngayon buong araw kasama si Lucas. Habang nakahiga na sa kanyang kama upang magpahinga ay muling sumakit ang kalamnan ni Lily at ang kanyang ulo. Tila mabilis na pawi ang mga ngiting iyon at napalitan kaagad ng pangamba. Tila bumalik na ulit ang lungkot at pag-aalala sa reaksyon sa mukha ni Lily. Bigla siyang natauhan at tila nauntog ang ulo na ang kasiyahan para sa kanyang may dinadamdam na sakit ay pansamantala lamang at hindi pang matagalan. Tila nagising siya sa katotohanang hindi na talaga mapapawi o mababago ng anumang kasiyahan ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Masakit magpanggap na kaya mo. Kahit sa loob-loob mo ay hindi mo naman talaga kaya. Masakit magpanggap na humarap kang nakangiti kung sa loob-loob mo naman ay durog na durog ka na. Paano pa siya magmamahal kung maging ang natitirang pagmamahal sa sarili niya ay kaunting-kaunti na lamang. Sa isip ni Lily marahil hanggang dito na lamang talaga siya. Hanggang dito na lamang yung buhay na kailangan niyang bunuin. Na ito talaga ang tunay na definisyon ng buhay. Na ang lahat ay temporary lamang. Hindi na napigilan pa ni Lily na mapaiyak habang iniisip ang mga bagay na yon. Ito ang mahirap sa taong wala malang nakakasama dahil mas piniling mapag-isa. Wala siyang mapagsabihan ang kanyang mga hinaing at saloobin. Dahil unang-una ay ayaw din naman niyang kinaawaan siya ng iba. Bakit pa ganito? Bakit ko kailangang pagdaanan to? Bakit ako pa? O bakit pinapatagal mo pang buhay ko kung wala naman talaga akong pag-asa? Diyos ko, nahihirapan na po ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagod na po ako. Gusto ko na po ng kapahingahan. Yung pangmatagalan. Yung hindi pansamantala lang. Katulad ng tunay na kasiyahan. Kailan mo ba ipaparana sa akin yan, Panginoon? Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Mahinang sabi ni Lily sa kanyang sarili.
Tila unti-unti na nga siyang nawawalan ng pag-asa. Nang dahil sa isang sakit ay halos lahat nawala na sa kanya. Kalayaan, kaligayahan, at kapayapaan. 3 pinakamahalagang sangkap ng buhay. Kung ano pa yung mahalaga ay siya pang inagaw sa kanya. Ngayon ay patuloy niyang kinekwestiyon ang kanyang sarili sa mga nangyayari sa kanya. Nang sumunod na araw ay muli siyang pumasok sa trabaho na tila walang iniintang sakit. Pero sa pagkakataong ito ay tila nagbago na ang kanyang pakikitungo kay Lucas. Napagdesisyonan na rin niya kasi na umiwas na sa lalaki upang hindi na siya tuluyan pang mahulog dito. Kailangan niya itong gawin dahil ito naman talaga ang plano niya nung una pa lang. Good morning, Lily. Nakangiting bati ni Lucas kay Lily. Good morning, sir. Matipid namang sagot ni Lily. Dumiretso na rin siya sa kanyang cubicle para hindi na madugtungan pa ang konversasyon na iyon. Ngunit sinundan pa rin siya ni Lucas. How's your sleep? Diretsang tanong ni Lucas. Napatingin naman sa kanilang dalawa ang ilang empleyado na nakarinig noon. Ang iba naman ay tumikim pa. Napahinto rin si Lily sa kanyang ginagawa at saka napatingin kay Lucas. Sir, nasa trabaho po tayo. Kung may gusto po kayong sabihin o itanong ng personal, after work na lang po. Masungit na sagot ni Lily kay Lucas. Nanliit naman ang mga mata ni Lucas at hindi maiwasang magtaka sa ikinikilos ngayon ni Lily. Okay, to my office, Lily. Sabi ni Lucas at saka nagtungo na sa kanyang opisina. Bumagsak naman ang mga balikat ng babae at saka umirap. Dahil sekretarya siya nito ay wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Nang makarating siya sa loob ng opisina ay doon na nagsimulang mag-usisa si Lucas. May problema ka ba? Nagtatakang tanong ni Lucas. Samantala, blanko naman ang reaksyon ng mukha ni Lily. Wala po. Bakit naman po ako magkakaproblema? Matabang nito ang sabi. Sigurado ka ba? Paninigurado pa ni Lucas. Opo, sir. May ipag-uutos pa po ba kayo? Dahil kung wala na po ay lalabas na po ako dahil marami pa po akong kailangang tapusin. Masungit na sabi ni Lily kay Lucas. Huminga na lamang ng malalim si Lucas at saka inunawa na lamang maaaring pinagdadaanan ng dalaga. Okay, tatawagin na lamang kita kapag may kailangan akong ipagawa sa'yo. Sabi ni Lucas sa tuluyan nang lumabas ang dalaga. Hanggang sa lumipas ang maghapon ay hindi na nasilayan ni Lucas ang mga ngiti ng dalaga. Sa isip niya, ay marahil may masakit dito o may pinagdadaanan nito. Ibang-iba naman kasi siya kahapon nung magkasama silang dalawa. Pero ngayon, bigla na lamang nagbagong ihip ng hangin at bigla na lamang itong naging masungit. Sa loob na lamang ni Lucas ay marahil dala ito ng kanyang dinadamdam na sakit na nagresulta sa kanyang hormonal imbalance. Kaya inunawa na lamang niyang dalaga. Lampasan ng 6:00 hapon ay naroon pa rin si Lily sa kanyang cubicle at nagtatrabaho. Miss Lily, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ng isa niyang katrabaho. Mamaya na ako, madami pa akong tatapusin eh. Sagot naman ni Lily habang abala sa pagtitipa sa kanyang computer. Okay, sige po, mauna na po kami sa inyo. Sabi pa nila at saka tuluyan ng umalis ang mga ito. Samantala ay naroon pa rin si Lucas at nakatanaw sa kanya. Tila hindi niya mapipigilan sa ngayon ang mood ni Lily kaya nag-isip siya ng paraan. Iniisip niya kasi na baka lalong matrigger ang kanyang sakit ng pagod at gutom kaya gumawa siya ng paraan. Lily, may kailangan tayong i-meet na investor sa Shanghai restaurant. Let's go, pupunta na raw siya. Sabi ni Lucas. Nagtaka naman si Lily. Pero wala naman po nakaschedule na meeting ngayon ah. Sagot naman ni Lily. Actually ngayon lang, kakatawag lang sa akin kaya tara na. Wika naman ni Lucas. Wala na ring nagawa si Lily dahil para sa kanya ay mas mahalaga naman ang investor kaysa sa ginagawa niya. Kaya iniwan na lang muna niya ito at kahit hindi pa siya tapos. Ilang minuto rin ang kanilang biniyahe at nakarating na sila sa Shanghai Resto. Doon ay may nakaredy ng table for 2 dahil kanina pa nakatawag si Lucas sa mga ito. Have a seat, sabi ni Lucas at saka hinilang upuan para kay Lily.
Nagsalubong naman ang mga kilay ni Lily at nagsimula na mag-usisa. Sir Lucas, umamin nga po kayo. Totoo po bang may investor tayo na imi-meet ngayon? Seryosong tanong pa ni Lily kay Lucas. Actually, I lied. Pagtatapat pa ni Lucas. Ano po? Utal na tanong ni Lily na unti-unti namang nakaramdam ng ines. Overworked ka na, Lily. Tapos hindi ka rin nag-lunch. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Hindi naman kita pinagtatrabaho ng mabigat I don't need those papers kung isasakribisyo mo laman ang kalusugan mo. Uwi ka ni Lucas. Ilang segundo rin nakatitig sa kanya si Lily. You're unbelievable. Sabi ni Lily at saka tumayo na at kumaripas na palabas ng restaurant. Habol-habol naman siya ni Lucas. Wait, Lily! Sigaw niya. Dumiretso sa may gilid ng daan si Lily at akma ng papara ng taxi. Lily, ano bang problema mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Kunot na ang tanong ni Lucas kay Lily. Habol naman ang hininga ni Lily na tila pinipigilan ng kanyang emosyon, maging ang mga luhang unti-unti nang namumuo sa kanyang mga mata. Bumalik na po kayo sa loob at makipag-usap kayo sa imaginary investor niyo. Pagalit pa na sabi ni Lily. Hanggang sa may tumigil na ang taxi. Binaksan na ni Lily ang pinto at mabilis naman ito ang sinaraduhan ni Lucas. Keep on driving, hindi siya sasakay. Bulalas ni Lucas sa driver. Ano bang problema mo? Kanina ka pa. Maluha-luhang sabi ni Lily kay Lucas. Kung ikinagagalit mo yung kanina, well, sorry. Sorry. Ikaw lang din naman ang iniisip ko. Napapabayaan mo ng kalusugan mo ng dahil sa bullshit na paperworks na yan. Sigaw pa ni Lucas. Nagmistula silang magkasintahan na nag-aaway sa gilid ng daan at hindi na alintana kung maraming nakakakita sa kanila. Wow! Baka po nakakalimutan ninyo na empleyado niyo ako. Kailangan kong sumahod, kaya kailangan kong gawin ng maayos ang trabaho ko. Trabaho ko ho yun. Responsibilidad ko bilang isang sekretarya ninyo. Kung ayaw niyo ako nahihirapan, edi tanggalin niyo na lang ako. O siguro mas mabuting ako na lang ang aalis sa kumpanya ninyo. Sagot ni Lily at tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Yan ba talagang issue, Lily? Ha? Yan ba talaga o may iba pang dahilan? Galit na tanong ni Lucas kay Lily. Kung ano man ang dahilan ko, labas ka na ron. Mariing sabi ni Lily kay Lucas at saka tinalikuran ng lalaki. Mabilis namang nahablot ni Lucas ang braso ni Lily at napahawak ito ng mariin kaya ay napaaray si Lily. Iyon kasi ang bahagi na pinagtuturukan ng kanyang dialysis kaya may mga pasapa ito. Aray! Malakas na sambit ni Lily. Kinuha naman ni Lucas ang braso nito at parasahang itinaas ang sleeve ng damit nito. Ano pang ginagawa mo? Bitawan mo nga ako! Buliyaw ni Lily na pilit na nagpupumiglas. Nang maitaas ni Lucas ang sleeve nito, ay doon niya nakita na puno ng pasa ang brasong yon at naroon pa ang bakas ng kanyang pinagturukan. Nanlaki naman ang mga mata ni Lucas at nakaramdam ng sobrang awa kay Lily. Eto? Ito bang dahilan? Ito bang dahilan kaya mas pinili mong mabuhay na mag-isa? Ito bang dahilan kaya hindi na mawala ang lungkot dyan sa mga mata mo? Ano? Sumagot ka. Sigaw ni Lucas na gumagaragal na rin ang boses dahil sa sobrang tensyon. Mabilis na inalis ni Lily ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak na iyon ni Lucas. Oo, Lucas. Oo. Yung mga pasang yan. Yan ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. May kidney failure ako. At dialysis na lamang ang tanging sumasalba sa buhay ko. Anytime soon, kapag wala pa kaming nahanap na donor, maaari na ako mawala. At kapag nawala na ako, wala na ring problema. Kaya ano pang saysay na maging masaya ako kung nabibilang na lamang mismo sa aking mga daliri ang araw na ilalagi ko rito. Gusto ko mag-isa dahil yun ang sabi ko.
Gusto ko mag-isa dahil ayokong ipasang nararamdaman ko ngayong kalungkutan sa kung sino mang tao ang pipiliin na makasama ako habang buhay. Iiwan ko lang din naman siya eh. Aalis din ako. At kailanman ay hindi na babalik. Kaya yung sinasabi mo, tunay na definisyon ng buhay? Walang permanente sa mundo. Ang lahat ay maglalaho lamang din na parang bula. Kaya hanggat maaga, gagawin ko ang lahat para hindi ma-attach sa mga taong gustong mapalapit sa akin. Dahil sobrang sakit, Sir Lucas. Sobrang sakit kapag napamahal ako sa isang tao. Ayoko siyang malungkot ang dahil lamang sa kalagayan ko. Hirap na rin ako, sir. Sawang-sawa na ako sa mga turok na to at isang katerbang mga gamot. Gusto ko lang naman mamuhay ng normal at maramdaman yung tunay na kaligayahan na sinasabi ninyo. Pero bakit parang ang damot-damot sa akin ng kapalaran? Pakiramdam ko ay wala na talaga akong karapatang sumaya. Sa labis na emosyon ni Lily ay bigla na lamang itong nahimatay. Lily! Kaagad naman itong binuhat ni Lucas at mabilis nang ipinasok sa kanyang sasakyan. Nang makarating sa ospital ay kaagad na inasikaso si Lily at dali-daling dinala sa emergency room. Hindi naman malaman ni Lucas ang kanyang gagawin sa mga oras na yon. Labis-labis ang pag-aalala niya para kay Lily. Ilang sandali pa ay lumabas na ang doktor ng may labis na pag-aalala sa kanyang muka. Dok, ano ang balita? Kamusta ho yung kasama ko? Aligagang tanong ni Lucas sa doktor. Sir, may sakit ho pala siya sa bato at malala na. Hindi ho ba kayo nagpapatingin sa doktor at nasabihan na kailangan niya ng sumailalim sa kidney transplant? Tanong ng doktor. Hindi ho. Ano ho bang dapat gawin? Tanong pa ni Lucas. As soon as possible ay kailangan niyo pong makahanap ng donor. Baka hindi na ho siya abutin ng kinabukasan kapag wala pa po kayong nahanap. Pagtatapat ng doktor. Lalo namang nag-alala si Lucas at hindi mapakali. Tila blanko na ang kanyang isip at ang tanging namumutawi na lamang sa kanyang isipan ay ang mailigtas si Lily at madugtungan pa ang buhay nito, kaya ay nauwi siya sa isang desisyon. Ako po. Pwede ho ba ako? Diretsang pagpresenta ni Lucas. Tunay nga na kapag nagmahal ka ay dapat kaya mong gawin ang lahat para sa taong minamahal mo. Hindi na nagdalawang isip pa si Lucas na maging donor para lamang sa kanyang minamahal na si Lily. Mas lalo lamang kasing hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may mangyaring masama kay Lily, kaya ay ino-offer na lamang niya ang kanyang kidney para maisalba ang buhay ng dalaga. Sigurado ho ba kayo? Dahil kung sigurado ho kayo, i-check na ho namin kung magmamatch ang kidney ninyo sa kidney ng pasyente. Saad ng doktor. Oho, Dok. Sigurado na ho ako. Gawin niyo ho lahat ng inyong makakaya para mailigtas siya. Pakiusap. At nung mga oras din yun na isinama na ng doktor si Lucas sa silid na kinaroroonan ni Lily, nakasalukuyang walang malay. Nasuri na rin ito at saktong nagmatch ang kidney ni Lucas kay Lily. Kaya tuloy ngayon ang operasyon. Bago simula ng operasyon ay lumingon muli si Lucas kay Lily, sabay tulo ng kanyang mga luha. Wala siyang ibang hangad ngayon kundi ang kaligtasan ni Lily. Kahit hindi na siya basta madugtungan ng buhay ni Lily. Gusto niyang maranasan ng dalaga ang tunay na kaligayahan na wala ng ibang inaalala. Gusto niyang mamuhay ito ng walang alalahanin. Nararapat lamang yon kay Lily dahil isa siyang mabuting babae. Panginoon, kayo na pong bahala sa aming dalawa ni Lily. Maging matagumpay po sana ang operasyon at maging maayos ang lahat. Sa inyo po namin pinapaubaya ang aming mga buhay. Kayo na pong bahala, Panginoon. Pabulong na dasal ni Lucas sa kanyang sarili at nagsimula na ang operasyon. Sa mga puntong yon ay naglalaban ang buhay at kamatayan. Ang tunay na pagmamahal ang magsasalba sa kanilang mga buhay dahil iyon naman talaga ang tunay na definisyon ng buhay. Ang pagmamahal. Pag-ibig. Pag-ibig ang sanhe at bunga ng lahat. Ito ang pinakamahalagang sangkap ng buhay para magpatuloy ang isang tao.
at makamit ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Samantala, ilang oras ding tumagal ang operasyon. Sa awa naman ng Diyos ay naging matagumpay ito at naisali na nga ang kidney ni Lucas sa katawan ni Lily. Inilabas na rin sila ng operating room at magkahiwalay ng dinala sa kanika nilang mga kwarto. May ilang linggo na rin silang kailangang mamalagi upang makabawi ang kanilang mga katawan. Kailangan pa rin kasing i-examine si Lily kung matagumpay ba na tinanggap ng kanyang katawan ang kanyang bagong organ na galing kay Lucas. Wala naman siyang kaalam-alam na ang naging donor niya pala ay si Lucas. Ayaw rin kasi itong ipasabi ng lalaki dahil gusto niya na sa kanya mismo ito magmumula. Ilang linggo na rin ang nakalilipas at unti-unti na rin nakaka-recover ang katawan ni Lily. Mabuti na lamang at naging matagumpay na tinanggap ng kanyang katawan ang kidney ni Lucas at mas gumaan at gumanda na ang pakiramdam niya ngayon. Graduate na rin siya sa dialysis kaya labis-labis ang kanyang pasasalamat sa taong tumulong sa kanya na maging donor niya. Gusto nga sana niya magpasalamat sa taong yon. Pero sinasabi na lamang ng mga nurse na nakalabas na yon naging donor at ayaw na rin itong magpakilala pa. Samantala, sinamantala naman ni Lily ang pagtatanong sa nurse na naroon. Una kasing pumasok sa kanyang isipan ay si Lucas. "Nurse, may dumalaw ho ba sa akin?" Tanong ni Lily sa nurse. "Naku ma'am, simula ho nang ma-admit kayo ay wala na pong dumadalaw sa inyo." Sagot naman ng nurse. Napakunot naman ang noo ni Lily. Yung nagdala sa akin dito, yung lalaki?" Usisang muli ni Lily. Hindi na rin po siya bumalik eh. Pasensya na po ma'am." Tugon ng nurse. Bigla namang nalungkot ang reaksyon ng mukha ni Lily. Sa isip niya kung kailan na may okay na siya ay bigla namang mawala si Lucas. Kung kailan namang handa na siyang magtapat sa lalaki, ay saka naman ito hindi magpaparamdam. Huminga na lamang ng malalim si Lily at inisip na lamang na baka hindi naman talaga tunay ang pinapakita o nararamdaman sa kanya ni Lucas, kaya naisip na rin niya na wag nang bumalik pa sa kumpanyang yon para makapagsimula siya ulit. Sa kalagitnaan naman ng pag-uusap na iyon, ay bigla na lamang siyang natigilan sa sigaw ng isang lalaki. Humiyaw ang lalaki sa kabilang silid na animoy nakakaramdam ng matinding sakit. Mabilis namang nagtungo roon ang mga nurse upang tingnan ang kalagayan ng lalaki. Gusto sanang sumunod ni Lily ngunit hindi pa siya maaaring magkikilos dahil sariwa pa ang kanyang opera. Sa kabilang banda sa kabilang kwarto ay gising na rin si Lucas, ngunit iniinda niya yung opera niya na sobrang sakit. Marahil ay nagpumilit ito na maglakad o gumalaw kaya medyo bumukang tahi. Muli itong sumailalim sa panibagong operasyon. Ilang oras din yon at naging maayos rin naman ang lahat. Muling pinagpahinga si Lucas dahil siyang mas kailangan ito ngayon. Dahil sa nabawasan na nga siya ng isang organ sa kanyang katawan, kaya kailangan niya na ngayong magdoble ingat sa kanyang mga ginagawa at maging sa kanyang mga kinakain. Matapos ang ilang linggo ay nauna nang lumabas si Lucas dahil marami pa siyang kailangang ayusin sa labas. Nakakalakad na rin siya ng maayos at pinapakiramdaman pa rin ang kanyang sarili. Sigurado kasi siyang galit na galit ang kanyang parents dahil sa biglaan niyang pag-alis. Pinalabas siya kasi nag-out of the country siya para hindi siya mahalata. Nang makauwi si Lucas ay bumungad kaagad sa kanya ang inang nanggagalaitin na sa galit. "My God, Lucas! Where the hell have you been? Isang beses ka lamang nag-message sa amin, tapos hindi na nasundan? It's been 3 weeks, Lucas. San ka ba nanggaling?" "I told you, nasa Hawaii lang ako, diba? Kakarating ko lang. Gusto ko na magpahinga." Sabi pa ni Lucas sa kanyang ina. "At isa pa, napapabalitaan ko na may kinahuhumalingan ka raw sa opisina. Yung sekretarya mo? My God, iho. You are destined to be the strongest competitor in the business world. At malaking kahihiyan kapag nalaman nila na ang susunod sa yapak ng iyong ama ay nahuhumaling sa isang hamak na sekretarya lamang. Kaya para matigil yung kalokohan mo, pinapaayos ko ng kasalin niyo ni Gladys sa lalong madaling panahon. Yun ang nababagay sa'yo. Anak din ng mga dugong maharlika na katulad natin. Kaya wag mong ibababang level mo sa level ng babaeng yan." Sunod-sunod na wika ng ginang sa kanyang anak na si Lucas. Ngunit tila wala namang pakialam si Lucas sa sinabing iyon ng ina.
Are you done, Mom? Dahil kung tapos na kayo, magpapahinga na ako. Walang buhay na sabi ni Lucas sa kanyang ina. Napailing na lamang ang ginang at tuluyan ng umakyat sa kanyang kwarto si Lucas. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay kagad niya itong nilock at saka umupo siya sa harapan ng kanyang salamin. Marahan niyang itinaas ang kanyang suot na t-shirt at saka pinagmasdan ng tahe na nasa kanyang tiyan. Marahan niya itong hinawakan at pinagmasdan. Ito ang patunay kung gaano niyang kamahal si Lily. Walang sino man ang makakapagpabago nun, kahit pa ang kanyang mga magulang. Hindi na siya bata para ipagkasunod pa at manipulahin kung sino talaga ang nararapat niyang makasama. Dahil sa pagkakataong ito, ay si Lily lamang ang nasa kanyang puso at wala nang iba. Samantala, nakatakda na ring lumabas si Lily at tuluyan na nga siyang nawalan ng pag-asa na dalawin pa siya ni Lucas. Dumiretso siya sa cashier upang alamin kung magkano ang kanyang bill. Nabigla naman siya sa sinabi ng cashier na paid na daw lahat at wala na siyang babayaran pa ni sentimo. Ha? Sino nagbayad? Nagtataka namang tanong ni Lily sa cashier. Ang nagbayad po ay yung mismong donor po ninyo. Ayaw pong ipaalam kung sino siya eh. Sagot naman ng cashier. Bigla namang napaisip si Lily kung sino ang posibleng nagbayad ng kanyang bill at kung sino nga ba talaga ang naging donor niya. Sumagi na tuloy sa kanyang isipan si Lucas. Pero naisip din niya ang napaka-imposible rin naman nun. Kaya ngayon, hanggang sa kanyang pag-uwi ay palaisipan pa rin sa kanya kung sino nga ba ang taong yon. Pero magpaganon pa man ay labis siyang nagpapasalamat dito dahil itong sumalba ng kanyang buhay. Nang makauwi siya ay dumiretso rin siya sa harap ng kanyang salamin at muling pinagmasdan ng tahing iyon na nasa kanyang tiyan. Bahagya siyang napangiti dahil sa wakas ay makakapamuhay na rin siya ng normal kagaya ng iba. Ngunit naiisip din niya na paano kaya yung naging donor niya. Mas immune na siguro sa sakit kaya hindi niya maiwasang mag-alala para sa taong yon. Nagsumunod na araw ay pinili ni Lucas na bumitaw sa pagiging CEO dahil sa isang bagay na ipagpapatuloy niyang gawin. Aaminin niya na kay Lily na siyang naging donor nito at nag-asikaso sa kanya sa ospital. Lucas, mag-ayos ka ng sarili mo dahil maya-maya pa ay magsisimula ng engagement party ninyo ni Gladys. Nakahiga lamang si Lucas sa kanyang kama na tila walang planong ituloy ang party na iyon. Bigla na lamang bumangon si Lucas at saka humarap sa kanyang ina. Mom, this isn't me. Ayoko na. I have my own life. At ayoko nang sundan pang mga yapak ni Daddy. I don't want this fame and pleasure anymore. I love you, Mom. At mahal ko rin si Daddy. Pero sana maintindihan niyo rin na may sarili na akong gusto. At isa pa, I love Lily, my secretary. At wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Handa ko siyang ipaglaban. I'm sorry, Mom. Pagkasabing yun ay tuluyan ng lumabas ang kwarto si Lucas at kumaripas na ng takbo palabas ang mansyon. Sumakay siya sa kanyang sasakyan upang tunguhin ang unit ni Lily. Tanging puting sando at itim na short na pambahay lamang ang suot ni Lucas. Buo na ang loob niya na muling suyuin si Lily. Desidido na siya na anuman ang mangyari ay si Lily pa rin ang kanyang pipiliing mahalin. Samantala, nag-aayos na sana si Lily ng kanyang mga gamit upang lumipat na ng matitirhan. 3 buwan na rin kasi nakalilipas at nawala na talagang komunikasyon nilang dalawa ni Lucas kaya hindi na siya umasa pa na babalik pa ito. Lalo pa ngayon na nabasa niya sa mga magazine na nakatakda na itong ikasal sa isang heiress at isa rin sa pinakamayaman sa mundo ng pagnenegosyo. Kaya sa isip niya ay, ano ba naman ang laban niya rito? Wala naman siyang kahit na ano na maipagmamalaki. Lalabas na sana si Lily nang biglang may nag-doorbell. Sa pagkakaakala niya ay wala naman siyang inaasahang bisita dahil una sa lahat ay wala naman siyang kaibigan kaya nagtaka siya kung sino ang taong ito na nag-doorbell sa kanyang pinto ngayon. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya si Lucas. Natulala naman si Lily at napatunganga dahil hindi niya ito inaasahan. Lucas? Utal na banggit ni Lily. Kaagad naman siyang niyakap ni Lucas ng mahigpit na mahigpit dahil hindi biro yung 3 buwan nilang pagkakawalay.
Idinikit na rin ni Lily ang kanyang mga kamay sa likuran ni Lucas at yumakap na rin dito ng mahigpit. Bakit ngayon ka lang? Naluluhang tanong ni Lily kay Lucas. Namiss kita, Lily. Namiss kita. Hindi ko pala kaya nang wala ka. Lumuluhang sabi ni Lucas kay Lily. Pumasok nang muli sa loob ng unit at doon ay tuluyan ang hinalikan ni Lucas sa mga labi ni Lily. Nilabanan din naman iyon ng dalaga hanggang sa pareho na silang napahiga sa sofa. Dahil medyo sariwa pa ang mga parehas nilang tahe, ay mas gentle na lang ginawa ang eksenang yon. Hanggang sa tuluyan nang hubarin ni Lucas ang kanyang suot na saplot at doon ay nakita ni Lily ang tahe ni Lucas na katulad ng sa kanya. Lucas? Utal na sambit ni Lily. Bahagya namang napahinto si Lucas tsaka tumitig sa babae. Oo, Lily. Ako ang donor. Kidney ko ang nasa katawan mo ngayon. At pakiusap huwag ka na magtanong. Dahil alam mo nang isasagot ko riyan. Natanging pag-ibig lamang ang nag-udyok sa akin para gawin ang bagay na yon. Mahal na mahal kita, Lily. At lahat ay gagawin ko para sa'yo. Wika ni Lucas. At muli niya nang hinalikan si Lily. Tuluyan na rin pumantak ang mga luha ng dalaga dahil hindi siya makapaniwalang ganito kadakila ang pag-ibig. Tunay na puro at walang hinihinging kapalit. Sa pagkakataong iyon ay mas dinahandahan na lamang nila ang kanilang ginagawa para hindi bumuka ang kanilang mga opera. At doon nga napatunayan ni Lily na tunay nga pala ang pag-ibig, kasiyahan at kapayapaan. Dahil iisang tao lamang ang nagparamdam sa kanya noon at iyon ay walang iba kundi si Lucas. Ilang buwan na rin ang lumipas at tuluyan ang naikasalang dalawa at nagsama na sa iisang bubong. Pinatawad naman ni Lucas ang kanyang mga magulang ngunit tinanggal na ito sa pagiging CEO. Ayos lang naman ito dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay kasama niya na ang kanyang buhay at iyon ay walang iba kundi si Lily Bennett. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!